mga seaman. Ay mga babaero po yan. Sumaba na po pala siya ng barko at lingid po yun sa kaalaman ko. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik si DJ Lala para sa isa na naman pong buhay at kwentong pag-ibig na ipinadala po sa atin ng ating letter sender na itinago ko sa pangalang Love. Pinamagatan ko po itong My Love, My Marino. Dear DJ Lala, una po sa lahat ay gusto kong batiin ang magandang hapon po sa lahat ng inyong mga viewers at sana po ay magustuhan ninyo ang kwento na aking ibabahagi ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Love. Taga Cavite po ako, seaman's girlfriend po ako and bride-to-be. Nagkakilala po kami sa Facebook ni Marino DJ Lala. Noong mga panahon po na yon ay kagagaling ko lang po sa isang failed relationship. Kaya lang po sadyang makulit po itong si Marino, panay po ang chat niya sa akin. At tawag kahit po ako ay nasa trabaho, kung minsan nga po ay naiirita na ako DJ Lala kasi ang kulit-kulit niya po talaga. Last year po nung birthday ko ay tumawag po itong si Marino at sinagot ko naman ang kanyang tawag. Binati niya po ako noon DJ Lala at kinantahan pa niya ako ng happy birthday. Natuwa po talaga ako sa kanya dahil sobrang kingkoy pala po itong si Marino. Napakataas po ng kanyang sense of humor. Napapatawa niya po ako sa kanyang mga simpleng jokes. Ewan ko ba DJ Lala pero natutuwa po talaga ako sa kanya. Kaya po naging madalas na po ang aming pag-uusap noon sa Messenger. Lumipas po ang ilang buwan DJ Lala na nag-uusap kami, nanliligaw na rin po siya sa akin sa chat. Dahil nga po DJ Lala, sabi ko ay kagagaling ko lang sa isang failed relationship, hindi ko pa po sinasagot si Marino dahil hindi ko pa rin po siya nakikilala sa personal. Sinabi niya po sa akin DJ Lala na pakakasalan daw po niya ako balang araw. Wow! Hindi ko naman po masyadong sineryoso yun DJ Lala dahil nga seaman po siya at alam ko pagka mga seaman ay mga babaero po yan. Hanggang sa bumaba na po pala siya ng barko DJ Lala noong December 5, 2023 lang last year at lingid po yun sa kaalaman ko. Maaga ako noon papasok sa trabaho DJ Lala dahil Monday po noon at pahirapan pong makasakay sa lugar namin kapag tinatanghali na talaga kami. Nag-aabang po ako noon ng masasakyan nang biglang may dumaan at pumarang taxi sa harapan ko. Ang sabi po ng taxi ay sumakay na raw po ako dahil mahihirapan na akong makasakay. Sumakay naman po ako sa taxi kahit na nagtitipid ako kasi nga po ay tinanghali na talaga ako at maulan. Nung pagbababa na po ako ng taxi at magbabayad na ako kay kuya, ang sabi po niya ay wag ko na raw pong bayaran dahil bayad na raw po ang taxi. Naisip ko na lang po na baka yung ex ko, alam nyo naman, nagdadamoves na naman para makipagbalikan ako. Ayoko na talaga makipagbalikan sa kanya. Noong mga panahon na yung DJ Lala ay may inaantay na ang puso ko. Wow! Pagpasok ko po sa opisina ay tahimik yung mga office mates ko. Pati ang best friend ko na dati-rati ay napakaingay, noong araw na yon ay tahimik siya. 7 lang po kami sa opisina at pang-8 ang boss namin. Noong araw po na yon, paglapit ko sa aking table ay nakita kong may isang bouquet ng bulaklak, may kasamang tubleron. Walang nakalagay kung kanino galing. Siyempre inisip ko ulit DJ Lala na baga galing na naman sa ex ko, kaya inignore ko lang din DJ Lala. Pag-upo ko po noon ay lumapit ang aking BFF na may dalang kape at yung kape na yon ay may kasamang maliit na papel. Ang sabi ko sa BFF ko ay, "Hay naku be, kung utos siya ng ex ko, sabihin mo wag na siyang mag-aksay ng panahon at tigilan na niya ang pangungulit sa akin." Sagot naman ng office mate ko, "Hay naku din be, hindi galing to doon sa ex mong pangit." "Ha? Kanino galing?" sabi ko sa kanya. "Ikaw ha, ang dami mo hindi kinikwento sa akin." Kinuha ko ang kape at binasa ko ang nakasulat sa papel. "Hi, di ba sabi ko sa'yo papakasalan kita?" Yan po ang nakalagay sa note kasama ng kape. Nagtaka ako at nag-iisip kung sino ang taong ito. Naalala ko na si Marino. Yan po kasi yung kataga na sinabi niya sa akin. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto. Parang slow motion. Sobrang kinikilig po ako nang makita ko. Napapasok po doon ang lalaking nakangiti. Napakapugi rin po niya sa simpleng suot niya na puting polo shirt at jeans. Pero naka-backpack dahil yun po ang pormahan ng mga seaman. Di ako makapaniwala ang lakas ng pintig ng puso ko noon, DJ Lala. Parang gustong-gusto ko na siyang salubungin at yakapin. Akala mo naman boyfriend. Paglapit po ni Marino, may kinuha siya sa bulsa niya sabay luhod sa harapan ko at sinabing, "Di ba sabi ko sa'yo papakasalan kita?"
be my girlfriend and please be my wife. Wow. Grabe, talaga akong kinabahan, DJ Lala. Hindi ko po alam ko anong mararamdaman ko. Ang alam ko lang po ay sobrang saya po ng puso ko. Ninervyos po talaga ako ng araw na yun, DJ Lala. Lalo na nung makita ko yung mga ka-office mate ko at ang boss ko, nasabay-sabay na tumango at para bang sinasabi nila sa akin na tanggapin ko yung pag-ibig na inaalok sa akin ni Marino. Tinignan ko si Marino at nakita ko na seryoso siya sa inaalay niyang pag-ibig sa akin. Kaya hindi na po ako nakatanggi at sinagot ko po siya ng yes. Tinanggap ko po at instant nung araw po na yon, nagkaroon ako ng boyfriend at fiancé. Wow. At ngayon nga po, DJ Lala, ay naghahanda na kami para sa aming kasal na nakatakda pong ganapin ngayong February 8. Wala man kami nga pinagsamahan na ganun katagal, pero alam namin sa puso namin na mahal namin ang isa't isa. Parehas nga po kaming excited na sa araw ng aming kasal. Nakahanda na po ang lahat. Maraming salamat po, DJ Lala, sa pagbabasa ng kwento ko. Sana po ay marami akong napakilig sa aking kwento. Hanggang dito na lang po, love. Nakakakilig naman yung kwento ni Love at ni Marino. Yun guys ang tinatawag na unexpected love. Isa sa mga parte ng pag-ibig na sadyang nakakagulat at nakakamangha. Kasi bigla-bigla na lang titibok yung puso mo sa hindi mo inaasahang oras at tao.